Grabe, ano ito? Isang scooper in-expose ang koneksyon ni Atong at ng Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, ano ito? Pangulong Bongbong Marcos, lumabas na ang katotohanan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Isang scooper in-expose ang koneksyon ni Atong Ang kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang eksklusibong revelasyon, isang misteryosong scooper ang lumutang at isinapubliko ang umunoy lihim na tangkang paglapit ni Charlie Atong Ang, isang kontrobersyal na bilyonaryong sangkot sa mundo ng sugal kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Taong 2022, mainit ang labanan para sa pagkapangulo at sa likod ng entablado, isang hindi inaasang tagpo ang naganap. Ayon sa impormasyon mula sa isang scooper na malapit sa kampanya, 2 beses sinubukan ni Atong Ang daw na mag-alok ng donasyon kay Marcos. Una, sa kasagsagan ng kampanya para sa pagkapangulo, lumapit si Ang, ngunit agad itong tinanggihan. Bakit tinanggihan ang milyong-milyong pisong suporta mula sa isang maimpluwensyang personalidad sa larangan ng sugal? Sa parehong taon, lumitaw ang pangalan ni Atong Ang sa isang mabigat na kontrobersiya. Mahigit 30 na sabongero na sinasabing nasa 100 pa ang iniulat na nawawala. At si Ang tinuturo ng ilan bilang utak ng likod nito. Mariin niyang itinanggi ito, sinasabing siya'y biktima lamang ng kanyang mga dating kalyado. Ngunit hindi rito natatapos ang lahat. 2 taon matapos ang unang alok, muli na namang lumapit si Ang noong taong 2024. Sa pagkakataong ito, nais umano niyang suportahan ang mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas, ang grupo sa Senado na iniuugnay kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit muling tinanggihan ng alok, isang matatag na hindi ang sagot. Isang pangalawang pagkakataon na tinanggihan si Ang at muling bumalik ang tanong, ano ang dahilan sa likod ng paulit-ulit na pagtanggi? Malinaw pa sa liwanag, may mga linya na hindi kailanman tatawirin kahit gaano kalaki ang kapalit. Isang bilyonaryo, isang pangulo, 2 mundo na halos nagtagpo, ngunit hindi kailanman nagtugtong. Ganito katalino ang ating pangulo na tila nakikita niya ang peligro sa pakikipag-connect kay Atong Ang. Hindi ito chismis, hindi haka-haka, ito'y salaysay ng isang saksi. Ngayon inilalantad. Ang tanong, totoo ba? Efeso 5 verses 11 to 13. At huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawa ng kadiliman, kundi sa halip ay inyong ilantad ang mga ito, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim, ngunit ang lahat ng bagay kapag nailalantad ng liwanag ay nahahayag. Sa kwentong ating napakinggan, 2 beses tinanggihan ng isang pinuno ang alok ng yaman mula sa isang taong may mabigat na issue ng imoralidad at kontrobersiya. Maaring tanungin ng ilan, bakit tinanggihan ang ganito kalaking suporta? Ngunit sa liwanag ng salita ng ating Panginoong Diyos, malinaw ang sagot. Ang liwanag ng ating Panginoong Kristo ay hindi nakikihalubilo sa gawa ng kadiliman. Ang tunay na anak ng ating Panginoong Diyos ay tinatawag hindi lamang upang umiwas sa masama, kundi upang ilantad ito. Ayon kay Apostol Pablo sa sulat sa mga taga-Efeso, ang pagiging Kristiyano ay hindi simpleng paglayo sa kasamaan. Ito'y aktibong pagdadala ng liwanag sa mga lugar na nilalamon ng dilim. Tulad ng ating Panginoon Jesus na hindi kailanman tinanggap ang alok ni Satanas kapalit ng kapangyarihan. Mateo 4 verses 8 to 10. Tayo rin ay tinatawagan na maging matatag,
Maaring tayo ay alukin ng impluensya, posisyon o kayamanan. Ngunit kung ito'y galing sa maling paraan o may halong kadiliman, ito'y ating tanggihan sapagkat hindi sa pamagitan ng pilak o ginto, kundi sa pamagitan ng dugo ni Kristo tayo tinubos. Unang Pedro 1 verses 18 to 19. Kaya ang tanong natin sa ating mga sarili kaibigan, meron ba akong makompromiso sa buhay na tahimik kong tinatanggap kahit alam kong taliwas sa kalooban ng ating Panginoon Jesus? Ako ba'y bukas na tumayo para sa katotohanan kahit ito'y hindi tanggap ng nakararami? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang liwanag sa gitna ng aming mundo na puno ng kasinungalingan at tukso. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na tumayo para sa katotohanan at umiiwas sa kasamaan, gaano man ito kaakit-akit. Huwag niyo pong hayaang maging kasangkapan ng kadiliman, kundi gawing ilaw ng iyong pag-ibig ang katwiran. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy po kaming gabayan at patubayan. Gawin din ang aming Pangulo at lahat ng mga Pilipino. Gawin din ang lahat ng tao sa mundo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.